tutulakan yan pataas, tapos makakalipad ka. So una, yung ganyan nga. So yung sleigh ni Santa, kapag may Wing. nag-edit niyan, ay mukha siyang eroplano. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. At sa ating episode ngayon, palagay ko ito ang isa sa mga pinaka-wild, pinaka-technical, pinaka-niche natin na topic ever. Dahil atin pong susubukang maintindihan ang pag-uusap ng mga physicists. Ito po yung mga nag-aaral po ng physics, mga pisika. Tagalog ano daw ito Liknayan, kung di ako nagkakamali kasi na-research ko before this. Dahil ang pangalan po ng kanilang podcast ay Liknayan Podcast. So ibig sabihin, ito ay pag-uusap ng mga physicists at sila po ay in general, ano bang physics? Pag-aaral ng puwersa, ng space, ng time, ng epekto ng mga actions, ng mga forces. Ayan, yan ang naiintindihan ko. Basic lang po talaga Wala po akong degree sa physics, pero subukan natin dahil para sa akin naging interesante yung titulo ng kanilang pag-uusap. Ang title ng kanilang pag-uusap ay Physics ng Pasko. So sa konting background, ako po ay hindi physicist. Ako po ay isang hawak po na social science teacher sa loob po ng 3 taon. Ako po ay naging profesor ng politika. Yan lang po ang closest science, political science. Okay? So hindi po ako nag-aral ng natural or applied science. Pero subukan natin kasi lahat naman po kinakailangan nating maintindihan at baka meron tayong karunungan din na makuha mula sa kanilang pag-uusap dahil ang kanilang pag-uusap naman ay sa wikang Tagalog. So excited na ako at sa totoo lang, ready na ako dumugo ang aking ilong sa isang technical na pag-uusap. Let's go! Hello guys, ako si Philip. Reggie. Jane. Cherry. Kami po ang Liknayan Podcast. And today, dahil nalalapit ng Pasko, this will be our Christmas special. Anyway, so for today, ang discussion natin is ano yung mga physics stuff that we can relate when we say Christmas. Of course, there's physics everywhere at kahit sa Christmas, meron pa rin physics. So, yan ang discussion natin today. Magandang simula siguro yung kasi 'di ba yung classic na lore ng pinagsimula ng Pasko yung Three Kings ay sinundan nila yung North Star, tapos yung 'di ba yung North Star yung pinakaunang navigator. So kasi yung sobrang tandang field ng astronomy, tapos yun nga astronomy yung nag-guide sa navigation since dati pa at kahit ngayon totoo lang. Okay, before that, although gusto ko lang i-mention, in the Bible, it was never mentioned na 3 kings yung mga yon. Walang nasabing hari sila. What I know is that these 3 people who went after and found Jesus are very good with cosmology. Yun lang alam ko. Or maybe astrophysics perhaps, nung unang panahon. Pero hindi sila hari. Tapos, syempre yan nga din yung nag-lead sa kanila mula dun sa kung saan sila galing, mapunta dun sa papupuntahan nila ng ng time na yun. Wait lang, actually may tanong ako dyan. Kasi di ba North Star? Pero di ba yung Earth, nagpe-precess yung Earth. So yung North Star ba nila nung time na yun pa rin ba yung North Star natin ngayon? Which is yung Polaris, di ba? Yung North Star. Polaris. So ina-assume ko na during that time, iba yung North Star nila. Tapos Pero nagpe-precess na yung pero yung di ba? Yung so supposedly 2023 years ago siya nangyari. Pero yung rate of precession ng Earth nasa 20-something thousand, 26,000. So ang north years, before, lang ng units, years, 26,000 years. So ang north before is north pa rin ngayon. North-ish. Roughly. So syempre yung magagandang physics nga dito talaga astronomy pati astrophysics kasi yung fact naman na nakikita natin yung North Star sa sky ay dahil yung star ay nagbo-burn ng nuclear fuel niya, so sending us yung light niya nga from far away and then helping yung people navigate to their places, and yun yung tied nga ito dun sa lore nga ng Christmas ng sinundan ng Three Kings yung North Star. So, pero bakit cool na simula. Bakit yung shape ng mga star? Pag ganon. Star. I mean, star. 5. Ayan, hindi ko alam. Hindi sa light yun, di ba? So siguro na lang ganito. So di ba palapit na yung Pasko, tapos tayong 4 wala tayo sa Pilipinas. So ako sa Germany, si Reggie sa South Korea, si
Cherry sa Japan, si Jane sa US. Meron tayong winter. Tapos may snow. So siguro bakit dito sa mga ibang lugar may snow at sa Pilipinas wala? Ano ba yung physics behind doon? Bakit That's a good magkaiba question. yung Pasko na sa Pilipinas at Pasko na sa kung nasan tayo ngayon? Ikaw, Di ba Reggie, na- dahil gravitational physicist ka. Feeling ko mas alam nyo din to. Pero hindi ba related sa tilt ng ano yan? Related din sa pag-tilt Oo. ng Earth. Kasi 'di ba, although dito sa Hmm. Northern Hemisphere, nasa winter tayo. Mm. Pag sa Southern Hemisphere, gitna sila ng summer ngayon. Kaya pag gusto mo Ano ng siya eh? summer ng December, Australia dapat yung pupuntahan mo. You know, physics majors could correct me on this, but what I understand is yung axis natin, hindi siya parang ganun lang na pag-ikot, di ba? Medyo tilted tayo ng ganun at times. So I think yun yung sinasabi dito ni Jane. Konting ideas lang, no? Pag usapan quantum physics, we're talking about what? Atomic, subatomic particles. Gravitational physics, of course, would talk about the forces behind gravity, of course. Although, for some, they may argue that gravity is not a force, but anyway, optical physics naman, so it talks about light and soft matter, anything na malambot, parang squishy, ganun. I would think na mga kinds of liquids, no? But please correct me if I'm wrong. Ako lang po ay isa lang reactor po dito. Ito po ay sinend actually sa atin ng isang fan sa atin pong Facebook page, and I said, okay, panoorin natin. We're here for the journey, and this is a shared viewing experience, and like what I said, ang purpose po natin sa Usap-Usap University, we talk about many different things, and let's try to understand these discussions from very talented and very intelligent people at mga kababayan pa natin, di ba? O kasi Gaya yung siya tilt ng ng Earth, binabanggit di ni, ba? Ay, sige, Oo, si Reggie. gaya ng binabanggit ni Cherry dun sa last episode na yung light galing sa sun, tapos may particular angle, tapos tumatama siya sa Earth. So in relation lang dun sa tilt kasi di ba yung init po focus sa equator. Mhm. Mm. Tapos tayo ay nasa Northern Hemisphere. So dahil sa tilt ng Earth, naka-tilt away tayo sa sun. Kaya mas malamig sa atin ngayon. Oo. Tama, no? Oo. Oo. Tayo Eh, bakit hindi ganun? nakaharap sa araw. Oo. May factor din yung syempre yung composition ng Earth kasi yung atmosphere niya, pati yung pag-scatter ng light doon na tapos yung yun nga, climate, thermodynamics. Hindi, pero ano din, di ba? Dahil din sa tilt na yun, kaya maiksi yung araw natin ngayon. So, anong oras ba yung mga sunset sa ano? Ay, Oo. oo. Ano yung oras mga sunset sa inyo? Sa akin, kailangan umuwi na ako ng mga before Alas 5 4:30 dito. kasi wala na akong araw. Oo, tayo din dito. Di ba? Sa akin, mga 4 p.m. wala ng araw. Wow. Tapos yung araw sisikat ng mga Alas mga 6. 9 Ay, mga 9 a.m. 9 sa'yo. Actually, that's true, ano? So, sa akin pong trip sa Turkey, I think I did mention this before sa ating mga live stream. 8:30 a.m. Doon pa lang po, papaakyat yung araw. Oo. Ang lungkot naman. Banggitin ko lang, ito yung dahilan kung bakit magkakaiba yung time zones natin. Right. Kasi tinawag gabi kay Jane, umaga sa atin, Cherry, tapos Madaling sa'yo, araw, Philip. Yung tilt nga, yung yan din yung same na relation kung bakit Senior relation. kung bakit may time zones. Mhm. So hindi namin nakikita yung future ni Cherry dahil mas advanced yung oras namin. No? Isa lang yung absolute time. So hindi namin kaya sabihin kay Philip kung ano yung future niya. Time Pero zone. diba, kung i-relate sa Pasko, di ba na when we talk about Christmas, lagi iniisip natin na White Christmas, di ba yung mga pinipicture sa atin na Winter snow. scenario, Christmas village, may nagsisnow, Mhm. ganyan. Ano yung naging impression sa inyo doon? Bilang lahat tayo ay galing Pilipinas na snow is just a concept. Ako na-excite lang ako na ma-experience yung first winter. yun lang. Pero yung snow as a concept, parang ano lang. Well, kahit sa Pilipinas tayo, parang may mga lumalabas din naman na mga videos
Sa YouTube may Oo. makikita ka na tungkol sa snow, yung formation ng snow at bakit specific lang siya sa mga area na malamig kasi yung physics nun ay kasi Location technically yung dependent. snow parang ulan lang din naman yun eh. Tapos dahil lang sa location natin sa Earth, yung ulan nafi-freeze siya habang lumalaglag kaya nagiging snow. Sa Oh, case pero naman ng Pilipinas, hindi na siya nag-freeze kasi mainit doon. siguro ang magandang ano dun is what makes Filipino Christmas different from countries na may snow talaga yung Christmas nila, di ba? We make, I think Filipino Christmas is completely different from Christmases in other countries. Warm ang Pasko Dadagdag ko yung festive na feeling kasi yan nga, hindi naman Oo. nag-snow sa Pilipinas. Gusto ko yung kasi una mas mahaba ang Pasko sa Pilipinas, September pa lang. September 1. Talaga, obsession siya, bare months, Pasko na yan. Oo. Iba yung kind ng pag-celebrate ng Pasko doon. Siyempre yung Christmas lights, saka yung inaabangan ko, halimbawa, naalala ko yung Puto Bongbong, pati bibingka, so yung thermodynamics. Kasi yan nga, iba yung feeling, ganyan yung pag-celebrate. Hindi siya dahil sa snow o yung pagbabago ng season. Kaso siguro mas related siya sa yung religious roots nga din. Kasi yung pag Pasko talagang madaming big deal yung simbang gabi, halimbawa doon sa mga Katoliko. So dyan, tapos sa labas ng mga simbahan, palaging may Christmas lights. So mafe-feel mo yung festive. Hindi necessarily, syempre, kung na Katoliko ka. Kasi mafe-feel mo talaga siya eh. Hindi dahil sa pagbabago ng season, mahandaman mo pag Pasko na. Una, bare months pa nga lang. Kahit saan ka pumunta, Christmas songs na eh. Oo. So speaking of festive feeling, syempre part ng festive feeling na yun ng Pasko sa Pilipinas ay yung mga Christmas lights. Tapos syempre, diba, parang palaging may mga pa-contest sa pagandahan ng mga Christmas lights. Pero siguro para sa ating mga viewers, yung Christmas lights, although parang simple lang yan, may quantum mechanics na kasama dyan sa Christmas lights at bakit siya umiilaw, bakit mas ginagamit siya ngayon. I think ang mas rightful na talagang mas mag-explain dito si Cherry, dahil nga optical physicist siya. So let's see ano yung masasabi niya tungkol dito. But well, I like the approach of Philip here as the host. I'm guessing he's the host na kumbaga ini-encourage nila yung iba't ibang aspekto ng ating pag-celebrate sa mata, sa lens ng isang physicist. So I like that so far. I'm enjoying this so far. So una, yung Christmas lights ay gawa ngayon sa LED, which is ay semiconductor. Tapos para umilaw yan, may quantum mechanics na nangyayari para umilaw dyan. So dahil semiconductor siya, may tinatawag na valence band at conduction band. Naive theory understanding kasi diba yung sa dahil diode dependence nga. Hindi siya kagaya ng mga earlier na iterations ng Christmas lights na pag may kuryente ka, biglang iilaw na siya agad. Okay, before that, LED, light emitting diode, no? LED. Older na mga variations, of course, are very different yung ating mga light bulbs before. So, meron silang particular na filament na ginagamit compared sa ngayon, iba na talagang LED. So, I think in-explain ni Reggie dito. So may minimum current na kung saan iilaw lang siya, so hindi siya basta-bastang mapapailaw mo. So mahalaga yun kasi sa pagpasok ng mas safer na paggawa ng mga Christmas lights. So yan nga. Tapos siyempre may quantum mechanics part dyan. Dahil doon nga sa yung minimum current na yun related doon sa bands. Yung mga ilaw ba na yun? So, di ba individual siya na light bulbs? Na bulbs. So, connected sila na naka-parallel siya. Kasi kapag naka-series siya, wala na. May isang Wala. Pero di ba may mga ganong Christmas lights? Oo, yung mga No, una yung pa mga naman. Okay, series parallel. So alam niyo po yan na yung connection po ng pag-set up ng mga lights, di ba? Yung each ng mga bulb nasa isang wire na ganyan. At kapag namatay yung isa, patay na lahat. Ayan po ang pagkakaintindi ko, no? So please correct me if I'm wrong. And dalawa nga yung setup na pwede mong gawin ng series at saka parallel.
dating Christmas lights, di ba, naalala nyo, na kapag may nasirang isang Off section, na lang. Oo. Oo. tapos parang ginagawa pa nung parents ko dati, kapag may section ng patay na talaga, papalit-palitan na lang nila yung iba. Hahanapin kung saan yung Ito na lang yung, save na lang natin tong area na to, ito pa yung masasalvage natin. Okay. Nalala ko nga dati parang pwede mo kasing tanggalin yung bawat di ba, Oo, bawat isa. tatagyan yung per bulb. Tapos, Ngayon, iba tapos na. biglang na lang, example yung kulay ng isang ay red. Tapos may isang nasira, papalitan mo biglang may isang green. Oo. Isa lang. Pero bakit sa incandescent yung naiisip ko. Bakit kapag basag yung bulb, hindi naman nandun yung fuse, di ba? Pero bakit hindi na siya umiilaw pag nabasag yung Okay, my understanding there is inside the bulb, there is a gas inside it that enables it to function. That's my guess. So, kapag nabasag na yung bulb or yung glass, hindi na siya mag-work. That's my understanding. So, let's see. Kasi meron siyang gas sa loob. So, parang kung isipin mo, meron siyang filament, di ba? Yep. Tapos, yung filament na yan, kailangan mag-travel yung electrons from one filament to the other. So, yung gas na yan, yung nagiging tulay para maka-travel yun. So, nung sumabog na yung bulb mo, wala na yung nawala na yung gas na nag-link sa kanila, hindi na rin siya sisindi. Pero sa LED, pag nabasag pag nabasag yung LED, iilaw pa rin ba siya? Yung sa LED kasi, yung bulb doon, para lang siyang plastic coating. Yung source mo ng ilaw, nasa loob pa. So, kahit na mabasag mo yung bulb part Plastic na yun. para lang siyang resin something, just to, in a way, protect the diode itself. Tsaka relatively disperse yung ilaw. Sa LED, nakadepende sa material na ginamit mo for the diode. Okay. So yung kulay niya ay related sa electronic properties talaga mismo. Oo, nung semiconductor mo. Pero yung sa incandescent, so kunwari iba't ibang kulay. So iba't ibang gas yung laman nun? Ang alam ko. Ayun, may inert gas sa loob. Okay. Inert gas. Ito ba So, yung may incandescent? kasi may napanood ako na yung ginawa niya although hindi Christmas light, binasag niya yung malaking bulb. Tapos hindi na umilaw. Kahit na attached pa rin yung fuse sa incandescent light. Oo. So, ang nangyayari, kailangan taasan mo yung current para mag-generate ka ng heat between the filament. Tapos umiinit siya. So, Tapos depende sa gas, yun yung color. Oo. Pero tungsten filament ka kasi. Kaya produce mo? Broad spectrum. Kaya nakikita mo is yellowish yung mga ilaw ng incandescent film. Tapos, I think the color is nasa color na lang ng bulb. Okay. Bakit safer yung LED compared dyan? That's a good question. First of all, mas matagal yung lifespan ng LED. Tapos, heat din. oo. Ayos. Tapos, mas mataas kasi yung energy required para mapailaw ang incandescent compared to LED. So, ibig sabihin, mas mahal sa kuryente yung incandescent. Yes. Mas mura yung LED. Mas mura ang LED. Kaya dami ngayon na mga pinapromote talaga yung use ng LED. Lalo na kung mga industrial types. Kasi halos lahat ng ilaw na LED. Exactly. Safer. That's true. Sunog agad. Correct. Oo. Yung TikTok lights, LED din yun, di ba? Ano yung TikTok Anong TikTok lights? lights? yan? Yung strip na nagpapalit-palit ng kulay. Gen Z yun. Yung strip pala, kala ko yung green. Gala millennials. I'm so sorry. Pero paano yun, di ba, yung mga smart na light din ngayon? Pwede mong palitan yung kulay. Oo. Kasi ang color naman. I think yung color mismo ng LED light mismo is different, di ba? Ang kasi niyan is, yung mga makabagong LED kasi ngayon, meron na siyang maliliit na LED.
Oo, so Inception, LED within an Inception. LED. Oo, so ang isang halimbawa, ang isang bulb na nakikita mo bawa sa strip light, ang isang bulb na nakikita mo doon is meron siyang combination ng red, green, at blue na LED. Okay. So, kaya nami-mix, kaya marami siyang ano. Oo. So, effectively, meron kang Oo. So yung iteration ng colors na nakikita mo is depende sa iilaw na portion ng RGB. Oh, sige, kanina napag-usapan natin, di ba? RGB, Snow. red, green, blue. So, nung bata ako, medyo, yun nga, nasabi din ni Cherry off the record na isang dahilan kung bakit di siya naniniwala kay Santa kasi wala tayong chimney sa Pilipinas. Kung saan papasok si Santa, tawag ko ng bahay kapag hindi. Di ba sabi lang kapag si Santa daw nasa pupunta yan sa mga bata. Mag-iiwan ng regalo. Sabi ko, wala kaming chimney, meron lang kaming bintana. Bakit bahay tawag doon? Tapos naka-grill yung bahay, yung namin. Paano siya papasok? Wala. Kasi siguro kaya wala akong gift sa Pasko. Pero Ant-Man. sige, assume natin totoo si Santa. So, siguro unang tanong, paano nakakalipad yung sleigh ni Santa? Dahil magical yung mga reindeer. Ano yung mechanism na kailangan para lumipad? Saka na natin pag-usapan yung speed na kailangan niyang i-maintain. Hindi, alam Siguro naman natin yung... same idea with airplanes, di ba? Oo. Alam naman natin yung reindeer hindi yan makakalipad. Kasi yung design ng sleigh ni Santa ay hindi optimized na makalipad Aerodynamic. siya. So yung sabi mo nga, Jenny, yung dapat yung design ng sleigh ay gaya nung sa airplane nang ma-utilize yung lift kasi kailangan niya makalipad din. Kasi yung specific na design ng airplane ay ganyan nang mabalance niya yung puwersa galing sa baba dahil dun sa pag-ikot nga ng hangin. Okay, so if I remember correctly sa physics lessons ko, ang tawag dito yung paano ba pronunciation nun? Bernoulli? Please correct me if I'm wrong. Sa mga viewers po natin, Bernoulli effect yun, di ba? Na kapag merong hangin, interestingly, kapag ang isang piraso ng papel ay hinipan mo ng hangin sa taas, it will still go up. Kapag meron ding pwesto ng hangin sa baba, it will still go up. So yun ang tinatawag nila na Bernoulli effect. And yun nga, vis-a-vis the concept of lift in any kind of flying things. So tinutulak siya pataas kahit wala kang gawin. Tutulak ka niyan pataas tapos makakalipad ka. So una yung ganyan nga. So yung sleigh ni Santa kapag may wing, nag-edit niyan ay mukha siyang eroplano. Mas less exciting siguro yung design niya ngayon kasi exciting yung sleigh. Pero what if meron talagang wings yung sleigh ni Santa? Tapos invisible lang. Pero magiging cool yun. may pag-ganun pala yung sleigh niya. Tapos nilang natin actually yun. Pero diba sa aeroplano, ano yung ulit yung tawag doon? Bernoulli's principle yun, diba? Bernoulli's principle. There you go. Kasi yung design ng wing, parang may curve sa baba, tapos parang medyo flat yung taas. Tapos pagdaan ng hangin, mas split siya. Yung hangin na napupunta sa ilalim ng wing, mas mabilis. Oo, mas mabilis. Iba yung speed nila kasi meron siyang iba pang dinadaanan eh. So dahil may iba yung speed sa taas at speed sa baba, nag-create siya ng pressure difference. Kaya so, may pressure ka pataas. Tapos yun yung nagkakos ng lift. Yes. So dapat mabilis yung takbo ng reindeer. Kung may wings ang reindeer. Kung may wings. Pero paano yun, 'di ba, pag sa airplane para makalift siya, kailangan mo yung tatakbo muna sa runway, 'di ba? Oo. Kaso si Santa titigil siya ng titigil sa mga bahay. Di ba? Paano siya nakaka-create ng lift off? Wala siyang vertical starting na kinetic energy enough para makakreate ng maalala ko sa mga napapanood natin sa pelikula, vertical, 'di ba? Lumilipad na ang mga reindeer and then they would go lift kung titigil siya. Unless feel ko baka nagsa-stop over siya, parang okay, bahay number 1, itong section na to magkakatabi. Pero naisip ko lang, 'di ba? In terms of aircraft, ang current technology ngayon is vertical takeoff. Ah. So what if
Si Santa pala. I think yung sa vertical takeoff, di ba ano ba yun? Harrier ba yun ng UK? Yung isa sa mga main na first na naka-invent ng vertical na landing and takeoff. Kasi nagagamit yun nila for aircraft na mga carriers. I believe na it's easier, no? Kasi yung ating mga current na mga aircraft carriers, you need a long runway. Kung maalala po niyo po yun, tapos may magka-catch na hook, di ba? Siya na yung pioneer ng vertical takeoff. Pero paano nag-work yung vertical Tumatalon yung takeoff? Pagkatala ng reindeer, okay. So, kailangan mo ng Engine. ano, Jet engine, pag ganun, bababa. ang vertical takeoff, mag-work siya. So, Meron kang yung engine. rocket Mm, mechanism engine. or parang Oo, sa helicopter parang na, Hindi. ano, I think medyo helicopter type na. Di ba hindi exactly? Kasi ano yun eh, yung ang nangyayari, yung kanyang engine, di ba sa mga jet fighter planes, di ba nasa palikod. So ang ginagawa, i-move niya pa ganun. So from pahiga, gaganon niya. Tapos yung force nga, na calculated, yun yung magbibigay sa kanya ng pag-angat, di ba? Iano ka na pataas. Original. Isipin mo ba yun? Kaya nagiging red yung nose ni Rudolph. hindi ba LED yung nose niya? Red na LED. Hindi natin sure. Baka engine light pala yun. So assuming na lumipad na yung sleigh ni Santa, so mabilis na yung takbo, kaya ba talaga na maikot niya yung yung buong mundo? Yung lahat ng bahay. Feeling ko, Lahat ng bahay. ina-exploit niya yung fact na hindi pare-pareho yung time zone sa buong mundo. Pwede. So, mag-start siya sa, syempre mag-start siya sa to the west of the international date line kung saan unang-unang magsa-start yung Pasko. Sa kanya, So, meron siyang a total of probably 48 hours. Tama ba? Oo. Oo. So, hindi time traveler si Santa. Time zone Sobrang bilis traveler na, lang talaga. Oo. Pero that's true, if you are at the edge of sa Alaska, kung magta-travel ka to the west, actually magko-cross ka ng another date actually. Kasi nga doon yung yung limit ng international dateline. So dahil doon yung limit, sa isang araw yung tatawirin mo. Ayan. Possible ba na iba ang definition ng time ni Santa? Like halimbawa, ang 1 hour sa atin is 1 second lang kay Santa. Pero Wow. dapat nun, di ba, dapat relativistic na yung niya. Oo. Back to basic physics as opposed to relativistic. Kunwari, na-realize ni Santa na hindi efficient yung titigil siya sa bawat bahay para kumain ng cookies saka ng Di ba parang pwedeng projectile problem siya na pahabang lumilipad nila na lang ni Santa yung Yep, regalo. So, kailangan kinakalculate niya yung since Ay, moving calculate siya, niya. Ba't niya? Calculate niya yung trajectory. ng yung bawat trajectory. regalo. Tapos kailangan sumakto sa chimney. So, actually, yung nangyayari pala, di ba? Sa trajectory yan, ang study niyan is sa projectiles, di ba? Yung science ng movement ng isang momentum ng isang bagay regarding sa kanyang speed, force, tsaka gravity, yung isa sa mga main force na kinakailangan i-calculate dyan kung di po ako nagkakamali. Oo. Ina-assume niya na lahat may chimney. O kung wala, bubong na lang papatong. Tapos binabato niya lang pala lahat, no? So, all at once, ito na yung mga regalo niya. Ganyan. So para makalculate yung trajectory, dapat kasama yung rotation ng Earth, yung curvature ng Earth. At yung presence ng Tama. chimney. Kailangan ba na ganun sa Oo. Hindi ba niya pwedeng assume na free fall lang? Free Free fall? fall. Pag nag-move siya at a constant speed. Feeling ko mahirap masyado yung free fall eh. Kasi yung Project, kung lang. Mm. Ganun lang. kung ibabato niya sa sobrang malayo, tapos depende sa weight din ng gifts. Mm. Magmamatter yung air resistance ng Yun, matindi. tama. So yung Hindi, Hindi siya I doubt na ideal mag-work physics yung na free fall. problem. So magaling si Santa sa physics eh. Tingin ko nagbo-boil tayo sa kung paano niya to gagawin eh. Kailangan niya i-account lahat ng factors.
Kung na- quadratic drag ba, yung, Oo. yung instance. Uy, Pilipinas, quadratic drag. Japan, May ano linear pa siya. drag. Nakakalculate yan per child. Di ba pag sa Okay, na-mention yung drag, hindi po ako ganun ka maalam dito. Ano, sa atin po mga viewers na alam po yung concept ng drag, maybe you can expound further. My understanding is, yung drag is effect ng resistance, di ba po, ng hangin sa isang bagay na nagta-travel, no? It's not vacuum, definitely. So, yun yung understanding ko sa drag. Kasi yung drag po kasi nakaka-apekto sa speed ng isang bagay na nagta-travel sa hangin. So, yun po yung pagkakaintindi ko po. kapag kunwari bibili ka sa Amazon, naka-optimize na kung paano nakapack yung Oo. nakapack yung sa likod ng truck nila para maximum packing of boxes. So sa kanya siguro meron din siyang database na ito yung surface area na mai-expose ng regalo. Tapos at the same time, ito yung weight niya. So, at air resistance. So, nakakalculate na yun in addition to the Oh. usual free fall Malupit. problem. So, Baka Kasi data yung scientist din si may Data na-hire science, na elf wow. na data scientist. sure na yan. si Santa. Sure yan, may data scientist sa team niyan. Baka yung factory niya ng elf, mga factory ng data scientist. Hindi, may data scientist, may data science department Department. siya. Oo. Kasi Grabe. kailangan nila malaman din kung anong gustong regalo doon eh, sa bahay. Tsaka nila. kung naughty or nice yung kid. Ayun din. Feeling ko, mas madali kapag ginawa niyang coal na lang lahat yung regalo. Oo. Tapos yung iba, di ba, kailangan sa Christmas sock nakalagay yung regalo. Yep. Pinahirapan ba yung pag-compute ng ano? Pero grabe. Complex problem pala si Santa. Alam ko na para mapadali. Assume One. Santa Claus is a sphere. Is a Assume sphere? gift is a sphere. Na-mention dito ni Philip kasi na assume the gifts are in sphere. So my understanding is, sa sphere kasi, mas easy ang calculation. That's my understanding, at least with regards to projectiles. Kasi yung mga factors na i-consider mo sa calculation ng speed ng isang bagay and trajectory, yung air resistance, is mas madaling i-calculate dahil round na yung kanyang shape, na mas predictable siya kumpara sa isang, for example, complex na polygon, for example, 3D at least. So yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Phil. That's why it's easier to calculate. Tunog ng ho kapag sphere si Santa. Ho, Or ho, ano ho. din, di ba pag nag-ho-ho-ho siya, so lumilipad siya. Ano yung na-observe niya doon? Yung parang Doppler shift. effect lang Oo. siya. Doppler shift Magkaka-Doppler lang. effect ka din doon. Oo. Pero hindi kaya magkakaroon ng ibang frequency yun. Kapag iba na yung Oo. speed niya. At Pag sobrang bilis niya, ibang-iba tunog nun. may sonic boom ka kapag sobrang bilis niya. Pag faster Oo. than the speed of sound. Mm. So, sonic boom sa pagkakaintindi po natin ay yung pagputok, no, sa ere kapag nabibreak yung sound barrier. So, yun po ang ating understanding po sa sonic boom. Maliban pa sa kapangyarihan ni Guile sa Street Fighter. Ayan. Physicist kasi si Santa eh. Iba mga physicist gising lang paggabi. Tulog ang utak kapag umaga. Ayan, so for today na-discuss natin, di ba, na-encounter natin yung Christmas feeling Yep. kapag Pasko. Kapag Pasko, yan. And ano pa ba, the physics behind the Christmas lights na nagpapailaw sa ating Christmas nights. And Santa as a physicist, paano ba si Santa? Baka may PhD in physics pala talaga si Santa. Hindi natin sure. PhD. Yan. Wow. Yan. So sana may natutunan tayo today na makabuluhan. Naman! May meeting. And with that, we will end this episode. Okay. Oh, mga ka-U3, ayan. Very technical yung ating napag-usapan ngayon, ano? At least sa kanilang napag-usapan pala kasi nakisingit lang tayo sa Usap-Usap University. Please tell me if nahilig din po kayo sa physics nung kayo po ay nasa high school. Ano po ang mamaalala nyo ng mga konsepto sa pisika? Ako, hindi po ako magaling sa physics. I'm really not good with calculations. That's one of my weakest points. Pero what is good about physics is it's one of the, at least for me, isa sa mga pinaka-interesante na aspekto ng ating pag-aaral sa nangyayari sa mundo, mga puwersa sa mundo,
time, space, force, energy. Ayan, yun po yung mga konsepto na lagi natin pinag-uusapan kapag pinag-uusapan ng physics. Ano po? So please comment down below mga ka-U3 if you enjoy these kinds of talks. Ako personally, it's my first time na makinig sa pag-uusap ng mga physicists. Ako po kasi nagmula sa MSU IIT. Kami po, sa amin pong university, meron po kaming isa sa mga pinaka-matitibay at malalakas po talaga na departments in po yung physics. And I know even on MSU IIT alumnus na nasa Cambridge University ngayon, doon siya nag-aaral. I think nag-doctorate doon. Doon na rin yata base kung di ako nagkakamali sa London. Pero yun nga, I really love physics. Hindi ako magaling pero para sa akin, it's very interesting for us to understand some concepts. At what is good about this conversation that we just witnessed is kung paano pwede natin gawing light ang issue ng physics na naintindihan at nakaka-relate ang mga tao. So gusto ko yung nilink nila sa Santa, nilink nila sa ilaw at iba pa. But anyway, mga ka-U3, ang episode na ito ay kabilang po sa atin pong series patungkol po sa Pasko. Kung naalala niyo po ang atin pong previous episode, atin pong pinag-usapan, no? Atin pong binigyan ng reaksyon na kung ang Pasko ba ay nasa Biblia. At ito na naman, physics naman na standpoint about Pasko. So maraming salamat sa Liknayan Podcast na napakaganda nilang pag-uusap, and I highly recommend that you guys visit their podcast too. At sa ating next episode, actually, ito, coming up, yan, meron tayong isang Brad Ellie na discussion still about Pasko. So meron tayong Iglesia ni Cristo perspective, meron tayong physics perspective, at sa next episode natin on Saturday will be an episode about Brother Ellie explaining about Christmas. So maraming salamat po sa panonood mga ka-U3, and if you like these kinds of contents, please click subscribe here mga ka-U3. You can always request videos po either sa comment section or sa ating Facebook page po. Meron po tayong Usap-Usap University page sa Facebook, and also you can check out this video here, and kung gusto niyo naman, okay rin tong video na nasa baba. Kaya maraming salamat po sa panonood, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!